Buo na raw ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At may Pilipino raw na magiging bahagi nito. Uy, ako. Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, tanggap na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahihinatnan dito sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero Uy, danggap na daw ni Duterte. Narinig nyo yan, ha? ayon din sa bise ay hindi sila susuko at gagawin ng kanyang buong defense team ang lahat para siya'y makalaya at maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Eto, buo na daw ang defense team ni Duterte, mga kababayan ko. At buo na daw ang defense team ni Rodrigo Roa Duterte sa, alam niyo na, sa Netherlands. At nakahandang-handa na daw sila, mga kababayan ko. At gagawin daw nila para maiuwi na yung maiuwi daw si Duterte, mga kababayan ko, sa ating bansa. Well, tingnan natin. Pero pakinggan nyo muna to. May team na raw na nabuo para magtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman. Ito, may team na daw, meron ng team na magtatanggol kay Digong. Okay? Sige. Hindi pinangalanan ni Attorney Kaufman kung sino-sino ang makakasama niya sa defense team. Pero kinumpirma niyang may Pilipinong magiging bahagi nito. It's going to be a core team of 5 members and we'll be appointing other people to assist us on a needs-be basis. At the very least, will there be a Filipino in the team? Yes. Ito kinlaro dito sa balita, mga kababayan ko, nabuo na daw po ang defense team ni Duterte at isang foreigner at binubuo rin po ng mga Filipino lawyer. Uy, may Filipino lawyer, ha? Well, tingnan natin. Yes, there is. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. Weh. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Nang tanungin ko kung sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea ba ito o si dating Presidential Hindi sila yung mga lawyer na ano doon. Hindi sila yung mga lawyer na kasama doon sa 5. Spokesperson Attorney Harry Roque, Nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero Shortlist para ICC Pero, let's set aside yung sinasabi ni BP Sara. Ito pakinggan nyo. accredited na, ma'am. Pakinggan nyo to, ha? likely hindi na kasi ilan lang naman yung ICC accredited, but we'll see. We'll see. Opo. Depende sa abilidad nung lawyer. Pero ito, pinigyan ko lang kayo ng bagong update dyan kay Duterte para malaman ninyo. But, the reality ng balitang ito pakinggan ninyo, ha? Pakinggan nyo mabuti. Sabi ni Bise, tila tanggap na ng dating Pangulo ang nangyayari at kahihinatnan niya. Yes, mga kababayan ko. Liwanag to, ha? Galing kay BP Sara Duterte to. Mensahe niya sa mga taga-suporta matapos arestuhin. The country will get worse and worse. Ano daw? Alam mo, BP Sara, masalag lang kita dyan, ha? Sabi niya, Ang bansa daw natin is magiging worse and worse, mga kababayan ko. dahil clearly daw fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. Sinabi niyo po kanina. Vice President Sara Duterte, mawalang galang lang po sa inyo, no? Mawalang galang lang dito sa ating Vice Presidente. How could the former president said na magiging worse to worse daw ang Pilipinas, mga kababayan ko, sa mga susunod na taon? At paano nasabi ng dating Pangulo yon? Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Ang tanong ko lang, yung bansa ba natin umunlad ba nung panahon ninyo? Hindi, tanong ko lang, mga kababayan, ha? Tanong ko lang to. Yung bansa ba natin umunlad nung panahon ninyo? Di ba 2016, 2017, 2018, 2019? Mula nung pag-upo ng tatay mo, yearly tumataas ang gasolina. From 43 pesos going to 50, 40, going to 43 lang dati, pinakamataas na. Pumasok ng 50, pumasok ng hanggang 60, di ba? Yung pagtaas ng bilihin sa Pilipinas, yung pag hindi na prevent ng tatay mo yung inflation.
Di ba taon-taon nagiging worse ang Pilipinas? At ang pinaka-worse pa doon, Vice President Sara Duterte, mawalang galang ha? Mawalang galang ha, Vice President. Ha? Hoy, gumising ka, Inday. Nung panahon ng tatay mo, tandaan mo, hindi umunlad ang Pilipinas, umutang pa tatay mo ng 7.3 trillion sa World Bank. Tapos sasabihin nyo, powers ng powers. Eh di nakita na ng tatay mo yung ginawa niyang pagkakamali sa bansa natin, na pinahirapan niya yung mga OFW, pinahirapan niya yung mga labor workers, pinahirapan niya ang mga ordinaryong Pilipino sa pagbabayad ng buwis sapagkat may utang ang Pilipinas sa nasa World Bank na umabot ng 7.3 trillion, mga kababayan. And this is how it works sa bansa natin. Correction ko lang, Vice President ha. Kaya huwag nyo sabag kayo magmalinis dyan. Na sinabi po ni dating Pangulo yung so be it. Ano po yung mensahe niyo po? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na yan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. I think it doesn't. Kung ano daw mangyari sa buhay ni dating Pangulong Duterte. Eto, mga kababayan ko. Eto ha, tanong ko lang. Etong si Duterte, mga kababayan ko, totoo lang, madrama eh. Oo, madrama. Madrama to mga kababayan ko. Paano ko nasabi? Ito ngayon nyo lang malalaman sa akin live stream. Alam mo kung ba't kinalabas ko itong video na to? Gusto ko lang marinig ninyo na si Duterte tanggap na yung mga mangyayari sa kanya. Pahabol na lang yung sinabi ni Sara, mga kababayan ko. Bakit niya tatanggap? The word is tanggap eh, mga kababayan. Bakit niya tanggap ito? Hindi ito nagdadrama, mga kababayan ko. Seryoso si Digong, alam kong seryoso sa dito. And ako, seryoso rin ako sa sinasabi ko. 100.99.999% itong sasabihin ko sa inyo, mga kababayan ko. Sigurado ako, mga kapatid. Nakasisiguro po ako, mga kababayan ko, na sinabi po ito ang nangyari kay Duterte. Promise, mga kababayan ko, hindi po ako magkakamali. Hindi po ako magkakamali, mga kababayan ko. Alam niyo po kung bakit tanggap na ni Duterte? Ito yung pinakamabigat na nangyari kay Duterte sa China. Opo, alam niyo kung bakit? Tinakwil siya ni Xi Jinping. Oo, mga kababayan ko. Tinakwil siya ni Xi Jinping. Alam nyo ba, ngayon nyo lang maririnig to sa akin. Si Duterte, nalaman niya na meron siyang warrant. Opo, nalaman niya na meron siyang warrant of arrest sa ICC. At talagang narinig niya na tutuluyan talaga siya na damputin, mga kababayan ko. Si Duterte, wala nang choices, mga kapatid. Nag-travel ng China. Mga kababayan ko, nag-travel ng China. Tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Ang Hong Kong po is part po yan ng China, mga kababayan ko. Part po yan ang Hong Kong. Tatandaan nyo, ang Hong Kong is part of China. Pumunta po si Duterte sa China. Like I said, sa una kong mga previous vlog, mga kababayan ko. Sa una kong mga previous vlog, sinabi ko po sa inyo to na nag-apply si Duterte ng political asylum sa China. At expected po ng mga kampo ni Duterte na hindi siya tatanggihan ni Xi Jinping, mga kababayan. Totoo sinasabi ko ha. Expected po ni Duterte, mga kababayan ko, hindi siya tatanggihan ni Xi Jinping. Mga kapatid, opo, tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Dahil malalim daw ang kanilang pinagsamahan. Alam nyo, mga kababayan ko, pinaglaruan si Duterte sa ginawa niya ngayon. Lumabas yung warrant sa ICC, mga kababayan ko. Ang ending, pumunta siya ng China, but suddenly, sinuka siya palabas pabalik ng Pilipinas. Nung nalaman ni Xi Jinping, mga kababayan ko na merong warrant si Duterte sa ICC sa Europe, mga kapatid, ang ending, yung political asylum niya, nirefuse ni Xi. Nirefuse, mga kababayan ko. Nung nirefuse ni Xi yung kanyang asylum sa Hong Kong, ang ending, napilitan ng umuwi si Duterte. Bakit siya napilitan umuwi, mga kababayan? Hindi sinasabi to ng mga Duterte, mga kababayan ko.
Sa Hong Kong, bantay sarado si Digong. Opo, mga kababayan ko. Ang masakit nito, pinabantayan si Duterte sa mga pulis sa China. Even the Interpol, mga kababayan ko, pinabantayan siya kung sasakay siya, saan siya pupunta, saan siya tatagos. Nakarating sa Chinese government na yung mga kaibigan niya na nagnegosyo dito sa Pilipinas na tumangay ng kamal-kamal na pera sa bayan, mga kababayan, ay hinandaan po ng 10 bedrooms mansion si Digong papuntang China. Nga mga kapatid, totoo to. But suddenly, mga kababayan ko, ang kailangan ni Duterte is mag-apply muna ng asylum sa China. Pero, mga kapatid, nung nalaman ng China na makakabangga nila ang European Union, hindi sila nag-atubili na isuka pabalik si Duterte. Nung nalaman ni Duterte to, mga kababayan ko, that is the end of his career being a politician. Nalintikan na, mga kababayan. Mga kapatid, hindi pinagpalit, mga kababayan ko, ng China ang pakikipagkaibigan nila sa mga sa Europe kaysa patulan si Digong. Opo, mga kababayan ko, kaysa pagbigyan si Duterte. Hindi pinagpalit ng China ang EU kaysa kay Duterte. Kaya alam mo, sa totoo lang sa lakas ni Duterte sa mga photo ops niya sa China, malabong hindi mo pag-isipan na magkaibigan at close sila talaga mga kababayan ko Kaso ang problema kay Duterte, mga kababayan ko, ginamit siya ng China for politics purposes, mga kababayan ko. Nung hindi na siya makapag-forward, mga kababayan ko, dun siya nadurog. Kaya Dutertes have no choice para bumalik ng Pilipinas, mga kababayan ko. Harapin na lang tong kaso na to and talagang kumbaga bunuin niya na lang yung dapat niyang bunuin.